sa isang tahimik na sulok ng Davao City, bago pa man sumikat ang pangalang Erich Gonzalez sa buong bansa, isang simpleng dalagita ang nangangarap, malayo sa kinang ng kamera at lalong malayo sa marangyang buhay na kanyang tatahakin. Isang buhay na karaniwan, ngunit may kakaibang direksyon na tila nakatadhana. Sa likod ng kanyang malaanghel na mukha, tila isang misteryo ang kanyang unti-unting pagkawala sa limelight. Ngunit ang katotohanan, isa na pala siya sa pinakamayaman sa industriya. Paano nga ba nagsimula ang kwentong ito? Hindi sa isang malaking entablado, hindi sa isang kilalang pamilya, kundi sa payak na realidad ng probinsya, kung saan ang pangarap ay kadalasang limitado sa kung ano lamang ang nakikita. Bago pa man siya makilala bilang isa sa mga pinakamagagaling na aktres ng kanyang henerasyon, si Erich ay lumaki sa isang sitwasyong hindi perpekto. Iniwan ng kanyang ina sa murang edad at lumaki sa piling ng kanyang lola. Isang kwento na hindi naiiba sa maraming Pilipino, ngunit kakaiba sa kung paano niya ito binago. Sa murang edad, natutunan niyang maging matatag. Hindi marangya ang kanyang kabataan, walang spotlight, walang red carpet, at lalong walang milyon-milyong kinikita. Ngunit sa bawat simpleng araw sa Davao, unti-unting hinuhubog ang isang personalidad na hindi lang para sa showbiz, kundi para sa isang mas malaking kapalaran. Isang kapalarang hindi agad nakita ng publiko. Dahil habang ang karamihan ay nakatuon sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, may isang tahimik na aspeto ng kanyang buhay na bihirang mabigyang pansin, ang kanyang pagyaman. Hindi ito kwento ng biglaang swerte, hindi rin ito kwento ng simpleng kasikatan. Ito ay kwento ng isang babaeng unti-unting binuo ang kanyang pangalan hanggang sa maging simbolo ng tagumpay na may kasamang misteryo. At ang lahat ng ito nagsimula sa isang pagkakataon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Taong 2005, isang reality talent search ang magsisilbing unang hakbang ni Erich Gonzalez patungo sa mundo ng showbiz. Ito ang Star Circle Quest, isang kompetisyong naglalayong tuklasin ang susunod na bituin ng industriya. Isang probinsyana mula Davao ang sumabak, tahimik, simple, halos hindi mapansin sa simula. Ngunit sa bawat hamon, unti-unti niyang pinatunayan na hindi lamang siya isa sa maraming aspirante. May kakaiba sa kanyang presensya, isang natural na emosyon, isang lalim na hindi madaling mapeke. At sa huli, siya ang itinanghal na Grand Questor. Isang tagumpay na nagbukas ng pinto, ngunit hindi agad nagbigay ng kasiguruhan. Dahil tulad ng maraming nanalo sa talent searches, ang tunay na laban ay nagsisimula pagkatapos ng spotlight. Matapos ang kanyang pagkapanalo, sumabak si Erich sa iba't ibang supporting roles. Mga karakter na madalas ay nasa gilid lamang ng kwento. Mga proyektong hindi agad nagdala ng matinding kasikatan. Ngunit dito, nasubok ang kanyang tiyaga. Dito niya pinanday ang kanyang kakayahan. Hanggang sa dumating ang proyektong magbabago sa lahat. Noong 2009, ginampanan niya ang pangunahing papel sa 14. Isang seryeng tumalakay sa sensitibong issue ng teenage pregnancy. Isang papel na puno ng emosyon. Isang karakter na nangangailangan ng matinding lalim. At dito tuluyang sumabog ang pangalan ni Erich Gonzalez. Hindi na lamang siya isang dating reality show winner. Isa na siyang ganap na aktres. Ang kanyang pagganap ay umani ng papuri. Mula sa mga manonood hanggang sa mga kritiko. Ang kanyang mukha ay naging pamilyar sa bawat tahanan. Ang kanyang pangalan, unti-unting naging simbolo ng bagong henerasyon ng drama actresses. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, may isang bagay na nananatiling tahimik. Ang kanyang personal na buhay, ang kanyang mga desisyon sa likod ng kamera, at higit sa lahat, ang kanyang paraan ng paghawak sa kanyang kinikita. Dahil habang ang iba ay abala sa paghabol ng kasikatan, si Erich ay tila may ibang plano. Isang plano na hindi agad napansin ng publiko, ngunit kalaunan ay magpapakita ng isang nakakagulat na katotohanan na ang simpleng probinsyana ay unti-unti nang nagiging isang makapangyarihang personalidad, hindi lamang sa telebisyon, kundi pati sa mundo ng yaman at negosyo. Sa rurok ng kanyang kasikatan, isang tahimik ngunit napakalaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Erich Gonzalez, isang pangyayaring halos hindi nabigyang ingay sa publiko. Noong taong 2022, kinumpirma ang kanyang pag-aasawa kay Mateo Lorenzo, isang pangalang hindi kasing ingay ng mga artista, ngunit may bigat sa mundo ng negosyo.
At dito nagsimula ang mas malalim na kwento. Sino nga ba ang pamilyang Lorenzo at gaano kalaki ang impluwensya nila sa ekonomiya ng Pilipinas? Ang apelyidong Lorenzo ay hindi lamang basta pangalan kundi konektado sa isang malawak na business network na matagal nang nakabaon sa industriya ng agrikultura at pagkain. Isa sa kanilang pangunahing negosyo ay ang Lapanday Foods Corporation, isang higanteng kumpanya sa larangan ng banana production at export na kabilang sa mga pangunahing exporter ng saging mula Pilipinas patungo sa international market tulad ng Japan, China at Middle East. Hindi ito maliit na operasyon, libo-libong hektarya ng lupa sa Mindanao ang sakop ng kanilang mga plantasyon, libo-libong manggagawa ang umaasa sa kanilang negosyo at milyon-milyong dolyar ang umiikot taon-taon mula sa export pa lamang. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanilang impluwensya. Ang pamilya Lorenzo ay may kaugnayan din sa Pancake House Incorporated, isang kilalang restaurant chain na matagal nang bahagi ng dining culture ng mga Pilipino. Mula sa casual dining hanggang sa premium food ventures, malinaw na ang kanilang footprint sa food industry ay malawak at diversified. Sa simpleng pagsusuri, makikita na ang yaman ng pamilya Lorenzo ay hindi nakasalalay sa iisang source lamang, kundi binuo mula sa agrikultura, food and restaurant chains, real estate at iba pang diversified investments. Isang klasikong halimbawa ng tinatawag na old money influence, hindi maingay ngunit matatag. Sa pagsasanib ng buhay ni Erich Gonzalez at ng pamilyang ito, nabuo ang isang bagong kabanata, hindi lamang bilang isang artista kundi bilang bahagi ng isang makapangyarihang business clan. Ngunit ang mas nakakaintriga ay kung paano niya piniling manatiling tahimik. Sa halip na ipakita ang marangyang buhay sa social media, pinili ni Erich ang kabaligtaran. Walang labis na pagpapakita ng yaman at walang sunod-sunod na luxury endorsements. Gayunpaman, kung susuriin, naroon pa rin ang mga pahiwatig. Mula sa kanyang mga biyahe sa Europe, mga destinasyong kilala sa exclusivity tulad ng private coastal towns at high-end resorts, hanggang sa kanyang refined fashion choices na hindi flashy ngunit malinaw na mamahalin, makikita ang isang uri ng pamumuhay na hindi sumisigaw ng mayaman ngunit hindi rin maikakaila. Ito ang tinatawag na low-key luxury. Isang estado kung saan hindi kailangang ipakita ang presyo dahil ang kalidad ang nagsasalita. May mga pagkakataon ding naispatan si Eric kasama ang kanyang asawa sa mga pribadong okasyon, malayo sa media at sa ingay ng showbiz. Walang grand public appearances at walang kontrobersya kundi isang buhay na kontrolado at planado. At dito mas lalong lumalalim ang misteryo. Habang ang ibang artista ay patuloy na naghahabol ng exposure, si Erich ay tila unti-unting lumalayo, ngunit hindi dahil sa pagkawala ng halaga kundi dahil sa pag-angat sa isang antas na hindi na kailangang ipagsigawan. Sa perspektibo ng financial growth, ang kanyang pagpasok sa pamilyang Lorenzo ay hindi lamang simpleng pagbabago ng personal na buhay, kundi isang strategic alignment sa isang established economic powerhouse. Sa mundo ng negosyo, ang ganitong uri ng koneksyon ay nagbubukas ng access sa high-level investments, exposure sa large-scale business operations, at higit sa lahat, financial stability na lampas sa kinikita ng showbiz. Hindi na lamang siya umaasa sa talent fees o endorsements. Posible na ang kanyang financial ecosystem ay mas lumawak, kabilang ang assets, properties at long-term investments na hindi nakikita ng publiko. At dito nabubuo ang imahe ng isang silent billionaire lifestyle, isang uri ng yaman na hindi kailangang ipakita o ipagyabang sapagkat ang tunay na yaman ay kadalasang tahimik.